guys, ganda, tinan nyo. Saan tayo? Wow, kita nyo yan, oh. Maganda dito sa private viewing, may mga ganto-ganto, may mga duyan-duyan. Pero andun yung view deck eh, aakitin namin yung view deck dun mamaya. Pero kagandahan dito, ito may mga ganito, pahingahan. Ganda ng sunrise guys, oh. Tapos ayun yung Laguna Lake, oh. Kitang-kita na natin yung Laguna Lake dun. Yun oh, nakamotor oh. Ganda ng araw. Oh God. Laki talaga ng lake dito sa Caliraya guys, oh. Oh. Good morning guys. Yan, meron na naman tayong ride ngayon. At maganda tong loop na gagawin natin, ano. Nung inaaral ko nga tong itinerary ng loop, ang daming side trip nating pwedeng magawa. Nakasama natin si Michael, isang kaway. Iyon, no. So dalawa kami maglulup ngayon. At tingnan nyo, makikita nyo kung gaano karaming mga side trip yung pwede nating daanan. Total kilometer ng loop is 220 something kilometers. So maganda to, abangan nyo. Pagas muna kami. Moving na tayo at pasikat na rin yung araw, ano. Medyo matraffic-traffic na to, lalo pagdating na namin doon sa may service road, sa may pa-exit ng Bikutan. So yun, ingatan tayo ng Panginoon sa ating biyahe ngayong araw at marating natin yung mga lugar na pupuntahan natin at makauwi rin tayo ng ligtas sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Let's go! Napakaganda ng umaga natin guys. So itong ruta na to, bago ko pagawin to ngayon, ginawa ko na to ng bike. Para sa mga hindi nakakaalam, uulitin ko lang, dati tayong biker. So lahat ng ginagawa kong loop ngayon dito sa may south, nagawa ko na yan ng bisikleta pa lang. Kaya eto gagawin natin, na-ride ko na to ng bike. Kaya masasabi ko worth it to, isa sa mga worth it. Medyo mahaba lang tong loop na to kumpara dun sa Cabiang loop, kumpara sa Taal loop. Yun, medyo may iksi lang yun, nasa 100 plus lang yun. Eto, lagpas 200 to, tong loop na gagawin natin. Dito tayo sa may service road at exit tayo ng Bikutan. Doon ang alam kong exit na ito eh. Tapos C6, tapos dire-diretso lang. Problema lang natin, no, pag ano, hindi tayo pwede sa expressway. Sa Pilipinas bawal ang mga 150cc, mga below 400cc sa expressway. Pero sa Malaysia, sa Singapore, pwede sa expressway yung mga motor nila. Pwede yung mga 150cc. Nakakita ako ng NMAX sa expressway sa Malaysia, maging sa Singapore. Bagay, konti lang naman din yung nagmumotor doon. Di katulad sa Pilipinas. Imaginein mo na lang, oh, kung papayagan yung ganito karaming motor pumasok ng expressway, tapos ang dami pang kamote sa Pilipinas, wala na, gulo-gulo na sa expressway. Kaya siguro kung papayagan ng motor sa Pilipinas sa expressway, siguro wag naman sa 400, siguro kahit mga 250 pataas, 250cc na motor pataas, kasi mabibigat na yung mga ganong motor eh. Kasi yun nga, parang ganun din, dadami rin yung bibili ng mga 250cc na motor. So parang ganun din. Wala eh, yung driving habit talaga natin dito sa Pilipinas ang ano, medyo kailangan ayusin. Ayan, katulad niyan, yung naka-Suzuki address na yan. Nagreklamo siya. Pinuna natin yung driving ano niya, habit. Kung maano lang sana tayo yung behavior natin sa pagdadrive ng motor eh, ano, baka payagan tayo sa expressway. Pero sobrang dami naman kasi natin sakyan sa Pilipinas din kasi. Kaya pangit din pag lahat to ibabato mo sa expressway. Mas lalong ta-traffic sa expressway nga naman. Yun na, dito na tayo sa Bikutan. Exit na tayo rito.
Dire-diretso to, tapos C6 ang sunod natin. Medyo matraffic na lang sa area talaga to ng Bikutan. Alright, eto pababa na to dito. Lagi talagang choke point sa area na to. Naalala ko yung nagbike kami dito, rush hour kami inabot dito pa uwi Grabe dito sa circle na to. Napaka-traffic sobra. Eto na ang katrapikan. Pero paglagpas naman natin ng Antipolo, okay na tayo, oh. Oo, yung sa akit ng Tikling, okay na dun. Ganda ng sunrise guys, oh. Tapos ayun na yung Laguna Lake, oh. Kitang kita na natin yung Laguna Lake dun. So ang gagawin nating loop is Laguna Loop. Pinaano pa no? Pina-intense pa So lilibutin natin yung buong lake ng Laguna. Yan, kaya Laguna Loop. Kasi yung, kung titingnan nyo sa mapa, pag titingnan nyo sa mapa, makikita nyo yung Laguna Loop, diba? Yan, iikutin natin yung palibot nun. Ayun, kitang kita na yung Laguna Lake dun, Yan, ikutin natin yan. Actually dito matraffic to hanggang Antipolo, Tikling, medyo matraffic pa yan dun. Pero pag lagpas na natin dun, medyo okay na yan. Nakalagpas din tayo dun sa katrapikan bago dito mag C6. So ito C6, dire-diretso na lang to. Enjoy nyo yung magagandang, enjoy nyo yung lugar dito. Kasi yung gilid natin sa kanan, Laguna Bay na yan. Ayan o, Laguna Lake na yan. So ito dire-diretso lang hanggang makarating tayo sa pinakadulo. Medyo mahaba-haba tong C6 na to. Naalala ko tong dati nung cycling era pa. Dito grabe, may mga nagkakarera ng bisikleta rito. Yun nga lang, marami nagagalit ng mga motorista kasi ginagawang racing itong public road. Nakamotor oh. Suzuki address. Ganda ng araw. Ito na yung tulay, pinakadulo ng tapos kakanan na tayo dyan. May matraffic na part lang dyan, pero sana hindi pa ganun ka-traffic guys. Right. Yun okay lang, kaganda nga ng view nung pumalit ka Yan, dito tayo, malapit tayo sa may circle. Tapos kakanan lang tayo dito. Kat tayo ng Antipolo. Grabe yung jeep Guys, dito tayo sa circle, tapos kanan lang tayo. Grabe yung dito, choke point na yung circle. Let's go, ahon. Namiss kong umahon ng bisikleta dito guys. Nalala ko yun dati. Pag naglalaguna loop kami kasi lagi, ang ginagawa namin yung clockwise talaga. Kumbaga yung uwi namin sa may doon na banda sa may Pagsanhan, Victoria, Santa Cruz. Pero parehas ko nang nagawa yung Laguna Loop ng counterclockwise at clockwise. So ang pinakamadali talaga kung magbabike ka, ang pinakamadaling Laguna Loop is yung clockwise. Yung counterclockwise kasi mas maraming ahon, lalo kung sa mabitak yung akyat nyo. Pero pag clockwise, yung konti lang ang mas marami yung downhill dito kaysa sa pababa. Siguro may mga nakakanood din tayong may mga subscriber din tayo na dati ring siklista na nakikita ko sa comments nila Mga dati silang siklista na ngayon nakamotor na. Kaya relate sila sa mga ginagawa nating rides. Eto dito, ang sarap dito umahon Namimiss ko nang pumadyak ng bisikleta ng ahon. Wala na kasi, nag-retire na yung mga kasama natin magbike, mga na busy na sa trabaho. Ayun, ganun din ako. Nung pandemic, naalala ko, grabe yung cycling community nung pandemic talaga. Halos lahat ata ng Pilipino naging siklista ahon. Tapos bababa ng Teresa mamaya, yung sigsag yun, yung bitukang manok. Guys, ayun salamat. Tayo na sa Antipolo. Ayan yung arko ng Antipolo. So officially sa Antipolo na tayo. Dahil sa side trip tayo muna sa Hinulugan Taktak, kung open kaliwa tayo, pero padiretso dapat tayo kung papunta tayo ng Pililia. Yan, Murong Teresa pababa doon. Mamaya balikan natin. Side trip muna natin tong Hinulugan Taktak kung open siya ngayong Monday. Bukas kaya ang Hinulugan Taktak. Eto na yun bukas kaya to. Ay, sarado Mike. Maintenance day every Monday. Ang swerte naman ng ride natin.
Dapat pala nag-ride tayo Tuesday. Yan, so yun guys, sarado. Diretso na tayo ng Pililya Windmill. Doon tayo. Pero bago tayo umakyat ng Pililya Windmill, magbe-breakfast muna tayo doon sa may Pisong Kape, sa may baba nun. Ito na, pababa na ng Teresa. Zigzag. Sarap po, medyo malamig-lamig yung hangin. Medyo mataas kasi itong Antipolo eh. Ito naman, natry ko na rin itong akyatin guys pag galing ka ron sa baba. Medyo matarik to. Sakto lang naman, di naman ganun kahirap. Pero may katarikan din talaga. Approaching na tayo ng Pililya. Ayan yung arko ng Pililya. Kasi alam ko medyo pricey yung mga pagkain dun sa may Pililya eh. Ayan, nakitang kita na yung mga windmill dito guys. Ayun oh. Nakarangan lang eh. Pililya. Diba? Kung nalalayuan kayo sa may Banggi, Ilocos Norte, dito kayo pumunta sa Pililya. Banggi, Ilocos Norte, malayo-layo. Mga 500 kilometers na yun. 500 plus. Ayan oh. Kitang kita dito yung mga windmill oh. Kuya, may ano ba to? Mga pataba ba to? Mga abono. Ayan, kita na yung windmill dito. Kain muna kami kasi kakaliwa na kami dyan eh. Ayan, paakit na ng windmill yan. Kain muna kami dito. Dito sa Linas Restaurant. Actually marami sana ako alam na kainan. Kaso dun pa yun banda sa may paakit na ng ano, paakit ng Kaliraya. Dun magaganda mga overlooking na kainan dun. Ayun yung windmill guys oh. Mamaya akitin natin yan. So ngayon, kain muna kami. Ito yung una naming almusal kasi simula nung umalis kami, hindi pa kami kumakain. A few moments later. Yan na. Tapos na tayong kumain dito. Akit tayo dyan sa may windmill. At nakalimutan ko nung magkano yung okay lang pala dito yung registration dyan. Ewan ko kung may registration ba o wala. Malalaman lang natin doon. Yung sticker natin ng Sagada na ano, na tatanggal. Pangit ang dikit pala nito. Let's go. Akit na tayo. Naku, maambon-ambon ah. Nararamdaman ko eh. Dito tayo. Hindi mo tayo bababa rito. Red Horse Beer. Papagas ka? Doon na lang sa pagbaba ng Mabitak. Yun. Ito, ahon na to. Paakyat na tayo ng Pililya mismo sa may windmill. So ilang kilometers na ahon to? 6 kilometers na ahon o halos, mga ganon. Medyo umambon-ambon. Kumulimlim bigla eh. Pero dito lang naman, pagdating naman doon, kita nyo naman clear naman yung sky eh. Dito lang kasi bundok. Welcome 54 MW Pililya Rizal Wind Farm. So dito yung papasok. Pasok tayo. Tayo natin kung magkano. Ayun yung windmill, laki oh, nasa harap natin. Pero yung windmill sa Banggi, Ilocos Norte, ang tataas nun guys. Kasi napuntahan na namin yun na nakabike eh. Hindi pa pala ako nakakapagmotor sa Pagudpud. Pero nabike ko na yung Pagudpud. Motor hindi pa. So siguro ngayong mga summer, this coming summer, punta tayo ng Pagudpud na nakamotor naman. Babalikan ko yun kasi nung binike namin yun, wala pa akong drone nun. Wala akong mga aerial shots ng time na yun. Ayun o. Alter Nergy. Alter Nergy. Morning boss, for viewing ba? For viewing, magkano? Bali sir, ang may bayad dito yung private viewing. Meron kasi tayong public, meron tayong private viewing.
Pag Ano? public viewing lang kayo, parking lang ang babayaran doon. Tapos lalakarin nyo na lang pataas kasi bawal ang sasakyan sa may public viewing. Bali, open, Pag sa may private, may sariling parking, may sariling viewing. Bali, overlooking doon. Tanaw nyo lahat yung 27 na windmills, Laguna Lake, Sierra Madre, saka yung 300 view. Ang bayad naman doon kung papasok kayo per vehicle. Pag motor, 150. Kasama na kayo sa payment noon. Parking viewing na siya. May resto, may coffee shop, may mga tambayan din kayo magagamit. Pag public, Malilim, walang limit sa oras. Pag public, parking lang, tapos lalakarin nyo na lang. magkano? Depende, may 20, may 30, yun. Ano, Mike? This area, kung magkano parking nila. Private viewing. Oo. Nag-Gcash ba kayo? Meron po. Ay po, doon po kayo papasok sa puting gate kanan, yung may mga plug. Sa parking, yung payment sa kanila na kayo magbabayad. Kakanan kami dito. Puting gate po yun. Sige, sige. May mga plug. Ayun, may mag-a-assist naman sa inyo doon sa parking. Sige po. Yung payment, doon na po sa loob. Okay. Viewing. Ito public viewing to eh. Ay hindi, private viewing to. Ito laki guys oh. Okay na nga ako sa ganito lang. Ayun oh, laki. Public oh. Tapos ano mangyayari? Gloomy pa no. So dito tayo sa private viewing kasi sabi nila mas marami kang makikitang windmill sa private. Yung public viewing andun nakita natin kanina doon banda. Parang nasa labas ka lang. Yung parang ano, nasa highway ka lang. Ito dito. Yan tayo sa taas. May magandang view dyan. Kaya natin let's see. So maganda dito sa private viewing, may mga ganto-ganto, may mga duyan-duyan no? Pero andun yung view deck eh. Aakitin namin yung view deck din mamaya. Pero kagandahan dito, ito may mga ganito. Pahingahan. Ano boss? Ano, mag-view deck pa ba tayo o gaganyan ka na lang? Pahinga muna tayo, boy. Di ba kasi lumakas na yung ulan mamaya eh. Tara na, boy. So ayan, ito na. Dito yung daan. Pag park yung mga motor natin dyan lang oh. Tapos doon natin iniwan yung mga gamit natin. Bantayan naman nila ate yun. Andun may mga GoPro tayo dun, tsaka yung helmet natin andun. So akit lang dito. Sa kaliwa raw. Papuntang view deck. Ito na. Yun, dito. Ayan yung view deck na akitin natin guys. Yan. Maganda. Tingnan natin yung kung maganda yung view dyan ng mga windmill. Pag nakita mo na itong dalawang bantay dito, Oo, mga Christmas cookie. alam mo na kung saan ito papunta. Ito, hagdan. Walaan nyo ito, Tapos, Anong kasama? Vloggers. bira yan. Kakagaling ko lang magbundok. Oh. Naghahagdan na naman kami. Oh. Ay, oo nga. Marami kang makikita dito. Maganda to pag niliparan natin ng drone to. Umaga pa. Ay, oo nga. Kita natin yung ano, buong windmill. Ito yung pinakamalapit na windmill. Ayan. So ito, dire-diretso yung pag ganun dun. Paikot to. Ayun o, meron pa ron o. Para natin to. Medyo hindi malakas yung hangin kaya perfect. Let's go.
Tuwa po siya, oh. Mga motor natin, oh. Gedo, yan lang. Tulog ako pag ganito. Tulog na. Ayun, tumigil na yung ambon-ambon. Din sa may taas kanina. Galing tayo. So, pahinga lang kami saglit din. Alis na kami. Ang next nating pupuntahan ay sa may Kalirayan na. Kaliraya Lake. And then, enjoy natin yung lake doon. Tapos, diretso tayo ng Cavinti. Doon tayo maliligo. May falls doon. May mini falls. Maganda yung falls doon, guys. Diretso na tayo doon sa... medyo umaraw na. Kanina medyo umaambon-ambon eh. Sunod natin doon sa may Lumban na. And then, akyat tayo ng Kaliraya Lake. Tapos enjoy natin yung ganda ng maganda dun guys sa Kaliraya Lake. At ang ending natin dun sa may dun tayo Pogi oh. Sa may Cavinti. May mini falls dun na liliguan natin. Sana bukas pa yun. Sana bukas nga. Hopefully. Ano pa siya? Andun pa siya. Let's go. Windmill oh. Ang laki oh. Parang kasing size nga lang din ng sa Banggi. Pag malapitan. Kasi nung sa may Banggi, talagang nasa... hindi ko lang maalala. Let's go guys! Pababa na tayo ng Mabitak. Eto, Mabitak na to. Pamabitak. Tapos dire-diretso, medyo mahaba-haba pa yon mula dito sa Mabitak hanggang dun sa may Lumban. Medyo mahaba pa yon. Ilan? Oh, tinan mo, halos 50 kilometers pa. Mahaba-haba pa yon. Enjoyin lang natin dito yung enjoyin lang natin dito yung paligid dito sa Mabitak. Tayo guys sa mahabang kapatagan dito sa baba ng Mabitak. Sarap dito mamahinga sa gilid oh, mabuhangin lang. Wow, ganda. Mahabang palayan. Gloomy talaga dun sa bundok na pupuntahan natin oh. Naku, mukhang maulan dun ngayon. Ayun oh. Ayun oh, kita mo? Ganda guys ng field. Uy, grabe talaga sa lugar na to guys oh. Mamaya maya aambon, mamaya maya hindi. Ayun oh, madalas gloomy ang weather dito talaga. Yun oh. Ayan, nagpatila lang kami ng ulan dito. Grabe, walang tigil yung ulan dito. Buti ngayon medyo huminto-hinto na. Wala, ganito talaga lagi ang weather dito. Magloomy talaga. Expected ko naman ah. Yun na. Dito tayo sa gilid ng Kaliraya Lake at nagpatila lang kami kasi binalik ko na yung GoPro ko. Ayan. So naririnig nyo na ulit ako, may microphone na ulit ako. Kaso baka nabasa to. Minsan kasi pag nababasa yung mic ng GoPro, nagpuputol-putol yung salita. Minsan yan, totally nawawala pa talaga. So punta tayo dun sa may So itong dadaanan natin, puro lake, makikita nyo rito. Ayan, magsawa kayo sa lawa rito. Puro lake to hanggang doon sa pupuntahan natin, sa may liligo natin. Ayan, lake. Lake na yan. Malawak yan. Naalala ko may client yung kapatid ko rito. Pinag-jet ski pa sila rito sa area na to. Oh guys, ganda. Tingnan nyo. Dito muna tayo. Wow. Kita nyo yan, oh. Ang lawak ng lawa rito, eh, oh. Yun, dun, naalala ko yun dun. May private island silang pinuntahan dun. Haha.
Lawak ng lake itong kalsada. Ito yung tabi ng lake lang ah. Wow, ang lakas ng hangin. Kapugi-pugi mo sir ah. Basahin damit mo sa loob ah, sa ulan. And naku, dumi na naman ang motor natin. Grabe, ang ganda oh. Move na tayo. Kaya maganda magsawa kayo sa lake dyan. Parang may ano nga dito eh, parang may dam. May dam area dito eh. Hindi ko alam kung dam ba yan o... may kita nyo. Ayun oh. Wow, ang ganda. Wow. Welcome to Caliraya. Hi guys, welcome to Caliraya. Dito tayo. Wow, ang ganda. Tayo tayo. Wow. Ako mukhang maulan dun banda oh. Ayan, dyan. Okay. Yun oh. Ang ganda dito guys oh. Mukhang maulan dun na naman oh. Sana hindi. Ito mukhang tumigil na. Ito na ang baka Cavinti. Nasa Cavinti na tayo. So yung pala yung ano, boundary, yung tulay ng Caliraya at Cavinti. Ito, enjoy natin yung kalsada rito, tsaka mga nature. Mahaba-haba to, hanggang dun makakakita pa tayo ng lake mamaya. Ayan oh, ganda. Kaya nung binek namin to, relax kami sa area talaga na to, sa part na to nakaka-relax eh. Hindi kami masyado naghahataw dito kasi ine-enjoy namin yung paligid. Ganda. Tapos ayun, nag-clear na, di ba? Matutuyo na rin yung jacket natin. Kaso papunta tayo ron no, sa may parang gloomy ulit na lugar. Ilang kilometers pa yung ano, Bumbungan. Doon tayo maliligo. Ano lang siya, tulay lang siya. Kaya tapos sa baba ng tulay na yon, doon yung parang mini falls niya. Actually maganda siya tingnan guys sa ano. Mamaya makikita niya. Parang cave yung dito oh. Alam mo yung paglagpas mo ng Puerto Azul, itong area na to. Ayun oh, parang cave yung oh. Parang yung papunta ng Pico de Loro. Gantong ganito rin oh. Ang ganda talaga ng mga nalalaglag dito. Ano yung kulay dilaw? Anong tawag dyan Mike? Yung bulaklak na yan. Ayun, nasa lake na naman tayo no? Nasa gilid na naman tayo ng lake. Wow, ang ganda. Wow. 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 Ang ganda. Dito maganda magpa-picture boy. Sa gilid, U-turn tayo. Tabi ako, saglit. Yan o, dito o. Tapos pipicturean kita dito sa kabilang kalsada ako mang pipicture sa'yo. Matik yan boy, maganda yan. Ganda yan. Yan dito, kahit dito na lang siguro tabi mo, ilagay, ipatong mo dito sa may damuhan yung motor mo. Oh, ganda oh. Kaya maambon na naman, naabutan na naman kami ng ambon. Pag ganito kasi yung ulap eh. Pero pag abante namin dun mamaya wala naman na yan. Tapos na kami mag picture dito. Ganda oh, grabe. Oo. Bye bye. Ganda dito sa spot na to, yung lake dito. Let's go. Ilang kilometers na lang ba tayo? Oh, 6 kilometers na lang pala. Doon na tayo sa may liliguan natin eh. 9 minutes na lang dito sa mapa. Mabilis na lang yan. Woohoo! Ano guys, approaching na tayo. Ito, kung nakikita nyo yung tulay na yan sa baba, yan na yun. Ngayon, bago tayo bumaba doon, dadaanan muna natin siya para makita nyo yung itsura. Yan, ito. Nasa kaliwa yung view na yun eh, yung falls na yun. Pero ang pasukan niya, ito yung pasukan sa kaliwa. Ayan, dyan. Ngayon, daanan muna natin. Tingnan nyo guys dito. Yan o! Yan o! Yan o! Yan o! Yan o! Teka, U-turn tayo. Teka. Tignan nyo guys. Ito, ay may mga naliligo ngayon oh. Yan o, yan o.
Diyan tayo maliligo. Higa tayo dyan, oh. Higa tayo dyan sa may ano na yan. Diyan ako maliligo. Diyan tayo maliligo. Diyan. Tara! Ligong-ligo ka na ba? Baba na tayo. Doon pwede ka humiga. Doon yung parang running water yan. Ganda. Dito tayo. So paglagpas doon sa tulay na tulay, dito lang, kakanan kayo rito. Naalala ko dati ang binera namin dito 35 or 50. Di ko na maalala halos. Ay, dito ata yung paradahan ng motor, Mike. Dito lang. Ay. Okay na. Okay. So ang ano dito 35 pag mga taga Cavinti. Pero pag local and foreign tourist 50 pesos. So okay lang, diba? Not bad. Dito sa office nila may ano, nagbayad lang kami dito. Tapos meron silang miniature dito ng Kaliraya. Tapos yun yung liliguan natin. Maghiga-higa tayo dyan mamaya. So eto, dito yung course dito. Maganda yan dun po sa may baba. Pero ayos dito. So, lakad tayo sa umaagos ng tubig dito. Medyo malakas yung agos, oh. Paano kaya dito pag nabagyo pa, no? Malamig yung tubig, guys. Malamig yung tubig. Grabe. Tamang-tama pagdating namin dito bigla uminit. So perfect para maligo sa falls, diba? Ganda. Ay, liguan na natin to. Ayos! Malamig yung tubig, boss? Malamig? Grabe, dapat kanina nakaganito ka, boy, oh. Grabe, ang ganda na kuha, boy, oh. Grabe. Lakas. Kaya nga, mahuhubuan ka nga dyan. Yun, papaalam na tayo dito sa Bumbungan Falls. So hanap na lang kami ng makakainan dyan. Pababa tayo dito sa Cavinti, tapos doon tayo sa may Pagsanhan Arch. Tapos Pagsanhan, dire-diretso na yan, pabalik tayo ng Cavite. So ang daan natin Santa Cruz, Victoria, Laguna, hanggang sa makarating tayo ng Los Baños, hanggang doon sa may Calamba, tapos pabalik na yun sa atin. So lamig ng tubig dito, guys, napakasarap. Wala lang kami dalang pagkain, kaya along the way na lang kami maghahanap ng kakainan namin. Let's go! Muna kami dito sa may yan, dyan na yung arko ng Pagsanhan, yung Pagsanhan Arch na parang ancestral yung dating. Parang luma. Kaya muna kami dito sa mga inasal. Yun, kakatapos lang natin kumain ng sobrang tagal sa Mang Inasal.
At eto na, pa-exit na tayo ng Pagsanhan. Ayan yung arko ng Pagsanhan, no? Napakalaki niyan. Pipicturean ko lang si Mike dito saglit. Tatabi lang kami. Dito. Tabi tayo rito. Sa pinakapangit ng lugar ng Pilipinas, guys. Pasensya na po, pasensya na kung nasabi ko yun, pero grabe talaga rito. Medyo naubos na yung pasensya ko sa lugar na to. Sa may Binyan, yung bago mag-Carmona tayo. Grabe. Ay, salamat, andito na tayo sa may Carmona. At hanggang sa mga susunod nating biyahe. So salamat sa mga nanonood. Kung bago lang kayo sa channel natin, no, please do like, comment, and subscribe. This is Lakbay ni Eli. God bless sa ating lahat.